Anyway, magandang umaga po. Ano, maganda ako. Tanghali na pala, no? Sorry, hapon na pala. So, magpaalam po muna ako sa inyo na i-video po natin itong consultation natin at i-post po natin sa ating darating na Dr. Chefo YouTube channel para pakinggan tayo ng audience natin para alam nila sa sunod kung anong dapat gawin nila, anong dapat inumin nila, anong dapat iwasan nila para maiwasan nila ulit yung sakit na meron sa kayo, ha? Okay. So, ano palang problema ninyo? Ano pong problema ninyo? Patuloy nyo yung Bisaya, okay lang. Ako po yung magtagalog po tayo kasi siyempre magkakaroon din tayo ng audience taga Luzon, no? Pero patuloy yung Bisaya ninyo, ako na lang mag-translate para maintindihan nila, ha? Okay. So, pwede ko ipakita sa akin? Okay na. Makita ng konti, yan. Oops. Okay. Okay. So, mapula, yung pinakagitna, medyo sis na siya. Sis na siya, Dok. Yung ginaganon ko. 5 months na niya siya nga sis. sandali lang po. Relax lang po kayo, ha? Relax lang kayo. Okay, so, yung pinakagitna po, okay, ibang kulay na po, hindi na po pula, parang medyo light yellow na, parang yellowish green, di ba? Okay, yung pinakagitna, yun po ang ano po, may nana na po dyan, kaya dilaw na po na kulay. Kasi yung pinakagitna, yun, dyan po nag-umpisa yung infection. Siyempre, pag dyan po nag-umpisa yung infection, dyan ang pinakamatindi na infection. So, ano pong gagawin ng mikrobyo pala? Kainin niya yung laman ng balat ninyo eh. Pag kinain po yung laman ng balat ninyo, magiging nana po yan eh. Yun ang resulta. Kumbaga, yun ang basura. Okay? At yun na po ang ebidensya na matindi na po ang infection. Kasi, meron na pong nana. As a result of destruction, yung pagsisira ng laman ng balat ninyo. Siyempre, galing po sa pinakaumpisa o pinakasentro, siyempre, magkalat yan. Unti-unti, kainin niya rito, kainin na. Siyempre, sa umpisa, dadami ang mikrobyo, siyempre. Kainin niya, at ang gagamitin ng mikrobyo kasi para dumami sila, yung laman ng balat ninyo. Sustansya nila yan eh. So, pag dumadami, siyempre, galing sa sentro, kakain nila papunta doon, yung ibang mikrobyo 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 papunta doon. So, ang resulta, palaki at palaki at palaki. Okay? Siyempre, sa resulta ng infection, magiging pula, di ba? Sa katagalan, dahil magiging nana na, magiging dilaw or yellow-green, no? Or verde. Okay? So, kaya po ganyan ang itsura. Alam ko po, ang umpisa niyan, cyst po yan, di ba? Yung sabi niyo cyst, di ba? Maaaring sebaceous cyst, no? Yung bang, yung factory ng sebo, kasi ang balat po natin lumalabas ang sebo lalo yung mukha natin magising sa umaga, di ba? Hanggang ngayon, makintab pa rin, sebo ito So, meron mga factory ng sebo na nasa ilalim ng balat na gumagawa ng sebo at umakyat yan, umakyat dito, umakyat dito, umakyat dito. Kaya lahat ng portion ng katawan natin, meron talagang sebo. Okay? Yun talaga ang sadya ng Panginoon. Kasi po ang sebo, yun ang mag-protect sa ating balat. Okay? Kontra sa init ng panahon. Siyempre, madaling mag-dry yung skin. Pero dahil po may sebo, yung water component, yung water content ng skin natin, hindi mag-evaporate. Dahil meron lang po nakatakpan na sebo na layer Yung liquid po, hindi po siya makapenetrate ng oil layer kasi water and oil nga, water and fats are insoluble, di ba? Yun ang natutunan natin sa chemistry natin, no? Diba? So yun po purpose ang sebo. Kaya lang po, yung factory ng sebo diyan lang banda kasi yung ibang parte ng katawan okay naman. So hindi nabara. Diyan lang po ang nabara. Yung labasan ng sebo, nabara yan
Kaya yun, minsan makikita natin may itim na tuldok dyan eh. Diyan ang labasan ng sebo sana. Dahil po tumigas yung sebo at nag-itim, kaya makikita natin may itim na tuldok. Kaya ang sebo ngayon nasa ilalim, ginagawa araw-araw sana yan eh. Siguro ngayon medyo nagtigil na. Pero habang ginagawa ng factory yung sebo, umakyat yung sebo. Dahil hindi makalabas, syempre, lumalaki yung factory. Kaya lang po, hindi nga makalabas yung sebo sa yung tuldok na yan. Pero ang mikrobyo, galing sa balat, makapasok. Kasi ang mikrobyo, napakaliit. Hindi po natin makikita ang mikrobyo. Sa microscope po natin makikita. So, makapasok po sila doon sa loob. Kaya po, yan ang umpisa ng infection. So, from sebaceous cyst, ang tawag namin is sebaceous cyst. Ngayon po, na-infected na po. Kaya ang tawag po natin dyan ay infected sebaceous cyst. Kailangan na po tayo mag-umpisa na ng antibiotic. Kasi napabayaan mo yan eh. Siguro mga 3 days na yan, no? Or even 5 days na. 5 days. 5 days na. Kaya napabayaan mo yan eh. Kaya ang pinakasentro, yan, nana. Magdasal po tayo na pusa na maglabas. Kasi yung nakikita natin na tuldok, parang mata, okay? Yun ang tinatawag nila na matang tiki. Okay? Pero I doubt na pwede natin tawagin yan matang tiki. Mata na yan ng sebaceous cyst. Iba yung matang tiki. Infection ng balat, pero hindi nag-umpisa sa sebaceous cyst. Ang matang tiki or pigsa, or boil, or carbuncle, yun po ang nag-umpisa sa infection ng isang buhok lamang. At kumalat ng mikrobyo, tatawid sa pinakamalapit na buhok, tatawid na naman. Kaya pag magbuo, yun po ang pigsa. Okay? Na may mata, kasi kung saan nag-umpisa yung pinaka-unang buhok na napasukan ng mikrobyo, medyo makikita natin eh. Kasi doon ang pinakamatindi na infection. Therefore, makikita natin na talagang meron siyang parang konting butas. Yun ang tinatawag nila ng mata. Okay, so anyway, cause ano, Dok, no? ang cause niyan is Anong matagtiki? Pero hindi ko matubuan. pero yan, para sa akin po ay infected sebaceous cyst. Okay? Mahirap sabihin na matangtiki or pigsa. Pero ang hitsura niyan, parang pigsa rin. Ang infected sebaceous cyst, parang hitsura ng matangtiki or pigsa or boil or carbuncle. Pareho silang gamot. At magdasal po tayo na yung napundo na ng konting nana dyan, kusa na maglabas. Okay? Puputok yan eh. Kasi yung balat na nasa itaas ng nana, medyo matipis na po yan eh. Kaya kusa lang puputok yan. At magdasal po tayo na mapigilan natin yung paglala, yung mga pula dyan. Kasi ang next to pula ay magiging nana na yan. Okay? So, mag-umpisa na po tayo ng antibiotic. Okay? 3 times a day. For 7 days. Tapos, ito yung para sa mikrobyo. Ang para sa pamamaga or sa sakit, 3 times a day po for 7 days. 7 days. Okay. Dagdagan ko na lang konting steroid para mas mabilis makontrol yung pamumula at pamamaga. So, uminom po kayo ng konting steroid 3 times a day. Okay, so isang gamot para sa mikrobyo or kagaw, 2 gamot para sa pamamaga or hubag sa Bisaya. Sabay ko na daw. Sabay po, dapat po after meals pagkatapos ng kumain. After breakfast, sabay 112. After lunch, sabay 112. After dinner po, sabay 112. So mag-start na po tayo ngayon para sa lunch. Sa lunch. Kasi kakain na po kayo ng tanghali. Ngayon din ha. Kakain na ako. Ang next dose po niya, bahala ilapit natin after 3 hours. So 4 p.m., inom ka ulit. Pero mag-snacks po kayo sa 4 p.m. ha. Yung hindi po ninyo nainom kanina umaga, inumin po ninyo alas 4 ng hapon. Yung para sa gabi naman po, iurom po natin ng konti alas 8. So alas 8 na lang po kayo maghapunan. Para ngayon araw na ito, makainom na kayo ng 3 beses. Therefore, kompleto na. At starting tomorrow, after breakfast, after lunch, after dinner. Okay, pero meron tayong paraan para mas mabilis mapigilan natin ang pamaga.
Ano yung paraan? Cold compress. Cold compress. Ice water. Or Yan na, ganon. Oh. ipatong Ganun lang lang ninyo. po. Pwede nyo idiin ng konti. Oh, Makakatulong yan. Ha? Or face towel soaked in cold water. Kasi pag malamig, hindi po dumadami ang mikrobyo. Kasi ang mikrobyo, dumadami lang po pag pareho temperatura ng katawan natin. Ang temperatura ng katawan natin ay 37 degrees centigrade. Ha? Pag ice water, nasa 10 degrees centigrade po yan. Kaya po walang masisira na pagkain sa refrigerator. Kasi kahit may mikrobyo yung pagkain ninyo nasa loob ng refrigerator, hindi po yan dadami. Kasi hindi po sila na mag-multiply pag malamig ang environment. So, non-stop ang cold water. Walang tigil yan. Walang tigil. Ha? Kaya, mas maganda siguro mag-absent sana kayo. Pero pag hindi pwede, isigin na lang. Pag uwi sa bahay, diretso ka agad ligo. Huwag kayong kumontra, ha? Kasi mahilig magkontra yung mga matatanda. Kahit gaano kapagod ninyo, kahit gaano ka kulang ng tulog ninyo, kahit gaano ka pinapawisan kayo, kahit naulanan po kayo, kahit pagod na po kayo, pagdating sa bahay po, diretso po sa banyo at maligo na po kayo from hair down. Hindi pwede punas-punas na. Alam mo ba, yung sebaceous cyst na yan, matagal na yun nandyan, di ba? O, see? Pero ngayon lang na-infected. Alam mo bakit? Siyempre, mikrobyo. Ha? So, meron kayong mikrobyo banda dyan. Ha? So, napasukan yung tinatawag nila na mata. Okay? Yung tuldok na itim. Ha? Pero kadalasan po, hindi sana kayo matamaan kahit pinasukan pa yan. Kasi meron nga paraan ang balat natin para patayin niya kaagad yung mikrobyo kahit hindi pa kayo uminom ng antibiotic. Hindi nangyari. Alam mo bakit? Kasi bagsak ang iyong immune system. Ha? Alam mo bakit? Number one, kasi late kayo natulog. Tama po ba? Dahil sa pag-aaral o dahil sa cellphone or computer or games. Yung totoo. Cellphone. See? Hindi dahil sa kanyang pag-aaral. No? Hindi, mali ka. Kaya, nung pinasukan ng mikrobyo, yung sebaceous cyst ninyo, at kulang kayo sa tulog noon, at pagod na pagod kayo, yan, nagdakalusot. Pero ginalaw niya yan, Do. Ginalaw kami niya So, mas lalong hindi ako magpapur niyan. Kasi, syempre, maiipit yung laman. Maiipit yung laman. Mamamagayan lalo sa loob. Okay? Pwede ho ninyo tulungan pisilin pag nakikita ninyo na yung nana po ay lumalabas. Dahan-dahan lang po. Baka yung mga namamaga na portion, yung nasa tabi, pag diniin po ninyo, mas lalong mamamaga. Yan. So, tulungan lang po ninyo ng konti pag lumalabas na po yung nana. Okay? Sige, kunin ko po muna yung blood pressure ninyo. Huwag na po niyo tanggalin yung relo. Pero lang ibigay niyo relo sa akin. Pwede mo tanggalin. Ilan pong anak ninyo? Upat. Apa. Dito man yung mga maliit sa'yo. Okay. Doktor. Siya lang yung matibay. Siya bang eldest? Pinaka... Matanda. Okay. Dapat good model kayo. Ha? Good Inabihan model. ko na huwag galaw. Ginagagalaw talaga. Dapat wag ninyo ipakita, kahit hindi, dapat tigilan na ninyo ang pag-cellphone sa gabi. Para yung mga kapatid mo, nakikita nila sa iyo, si kuya, pag hindi nag-aaral, natutulog na. Ganun dapat yan. Huwag kayo magiging bad model sa mga kapatid mo, ha? Pulis pa naman to, Do. Magiging pulis. Ayun. Balang araw, magiging kriminal. Sorry sa mga pulis. Balang araw, sasama sa drug by bus. Tama po ba? Pag mag-drug by bus, ha? Hindi droga ang hinahanap. Kasi dinadala na yung droga. Pagdating sa biktima, tinatanan yung droga. Totoo po yan. Nangyayari po yan. Yung mga pasyente ko, mga biktima ng drug by bus yan nakalabas na po sa preso. Kawawa masyado. Kaya tigilan na po ninyo kayo mga pulis na
Ay, nako. Alam po ba ninyo? Pag nasa bahay ng biktima nila, anong hinahanap nila? Time out muna. Pakinggan ko po muna ito. Kasi baka mamaya At totoo po ito Yung sasabihin ko po sa inyo, alam mo ba sa drug bypass? Sorry kasi hindi lang po tayo doktor ng sakit ng tao. Tayo po rin ay doktor ng sakit ng bayan. Okay? Kasi gusto ko po, ituwid po natin yung ating gobyerno para hindi po magkakasakit ang mga tao. Kasi po, yung sakit ng gobyerno, sakit ng bayan, yun po, isa sa mga karaniwang na dahilan kung bakit nagkakasakit po ang mga tao. Okay? So, alam ba po ninyo kung anong hinahanap ng mga pulis tuwing nagda-drug bypass sila? Dahil po ito po ang sinasabi sa akin, yung mga nagiging biktima ng drug bypass. Yung mga kapatid na kinulong, yung mga tatay at nanay na kinulong, yun po ang nagsasabi sa akin. Pagdating sa bahay, hindi droga ang hinahanap. Hala, hanap ng hanap. Anong hinahanap? Totoo ito. Kaya huwag kayong magalit. Kung kayo mga pulis na talagang ginagawa ninyo ito, ito po nangyari. Yung mga hindi gumagawa ng milagro sa loob ng bahay na hindi nag-drug bypass nila, maghingi po ako ng apology. Pero ano bang hinahanap nila pagdating sa biktima ng drug bypass? 3. Alahas, cellphone, at pera. Hala, hanap ng hanap. Pag may makita ng alahas, ayan. Pag may makita ng pera, ayan. Pag may makita ng cellphone, ayan. Kaya, kawawa ang mga biktima nila. Pero anyway, okay naman po ang blood pressure nila. Kaya kayo po nag-aaral ng criminology. At siguraduhin po ninyo ay huwag naman po kayo maging criminal. Okay? Sige. Maraming salamat po. Mag-say tayo ng hi. Say hi! Okay, ayaw mo? Lapit pa. Say hi! Thank you for watching. Okay, bye-bye.